maliit sila konti. Sige, pili lang muna kayo, sir. Boss By the po. way, sir, name po, sir. Ay, chap po. Hello, sir. And, sir, hello po. Sama ko kayo sa vlog, sir, ha? Tayo sir. Baka sumigat tayo. Yun, sige. Yun, meron tayo rito ng Beretta. Then, pair with a 6 Sauer. Then, meron tayong Glock 18. Black and silver edition yan, no? Then, meron tayong 2011 na mga 5.1, 5.2. Then, ito yung mga sikat natin, no? Yung mga Costa Ludus. Yan. Then, Messi auto powered, may green gas. Halo-halo yan, no? Ito yung Kimber. Then, meron tayong, ayan, na Costa Ludus compensator type, tsaka STI pa rin na 2011. Then, ayun, ganda. At tsaka, ayan, syempre, yung walang kamatayang T-Rex high cap, ano, yung karaniwang gusto ng marami. Yan, actually, yung dami pa namin dala, hindi ko lang binaba lahat kasi hindi kasya sa lamesa. Nakabuo siya ng Dragon Nog. Wow! Display niya sa ano niya. Dragunov, pero, Sniper, pang sniper. yeah, pero Flon type. Hindi po. Or bolt action. Ano lang, bolt lang. One cock when one shot, sir, no? One shot. Okay. Nasaan na? Pinaano niya po. Tinakaw po. Tinakaw po. Mga bata. Kala po nila totoong baril. Ilagay Oh, po niya sa salan. sayang. Sa sala niya. Pinasukat po yun sa salan niya. Pumasok. Okay. Yun lang po yung ginawa. Sa daming kukunin, sabi na. Mahina yung bata pumasok. Laruan lang talaga. No? Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Binutas niya yung pintuan niya na ganun maliit. Bata lang talaga. Sino lang kinuha. Sayang, no? Yes, sir. Okay lang naman. Tayo lang po natin yung dalawang daan. Sige lang po, sir. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Ayan, makikita niya mga ka-airsoft, no? So, papasok na tayo ng NLEX. Oops, ayun. May balance tayo. Okay. Ayan, dito tayo ngayon. Kaka-exit lang natin Bukawi, Bulacan, and next is Tambubong. Punta tayo, biyahe tayo tayo sa Tarlac City para sa ating ka-airsoft, no? Ka-airsoft natin na hindi ko lang ganun na interview kung ano yung trabaho niya. Pero ayun nga, tulad ng sabi ko, punta tayo, biyahe tayo sa kanya dyan sa lugar niya sa Tarlac City, no? Ayan, makikita nyo yung mga traffic naman, walang traffic, maayos ang biyahe, no? Ayan. Kaya mga karso, pag ako lang meron lang akong munting suggestion sa inyo. Pag bibili kayo ng airsoft, siguraduhin yung airsoft is yun yung gusto ninyo. Siguraduhin ninyo na yung airsoft na binibili ninyo is yung talagang sakto sa kamay ninyo, para mag-enjoy kayo sa paggamit. Ganito kasi yan, hindi ka mag-enjoy sa airsoft, maaga ka mag-quit sa airsoft. Unang-una, pag yung airsoft na ginagamit mo, syempre hindi mo gusto, hindi mo siya type, di ba? Sa atin, no? Pag hindi mo type yung bagay na ginagamit mo, talagang hindi mo siya i-embrace, hindi mo siya mamahalin, no? Kaya ako lagi ko sinasabi sa inyo, make sure, halimbawa bibili kayo, ano ba yung mga steps, no? Unang-una, hawakan ninyo yung unit ninyo. Hawakan ninyo, so pagkahawak ninyo yung unit ninyo, mararamdaman nyo naman, mafe-feel nyo kung yung hawak ninyong unit is komportable, di ba? Kung komportable naman yung unit na walang problema, di ba? Things to consider is the weight, no? Yung bigat ng airsoft, di ba? Kasi bawat, halimbawa katulad yan, halimbawa Glock, iba ang bigat ng Glock, iba ang bigat ng mga 2011, iba ang bigat ng mga staccato, iba ang bigat ng Beretta, no? Number one is yung bigat niya, okay? Pangalawa is yung grip niya, di ba? Make sure na pag hawak-hawak mo siya, pag pisil-pisil mo siya, make sure na komportable sa kamay mo. Yun ang
yun ang lagi at wag mong kakalimutan. Yung dapat yung unit komportable sa kamay mo. Pangatlo, bukod sa tama yung weight, komportable sa kamay mo yung weight, komportable sa kamay mo yung grip, dapat maayos mong naaabot ang trigger. Okay? Kasi may mga ano tayo iba't ibang size ng palad. Hindi naman tayo lahat pare-parehas ang palad di ba? Iba-ibang size ng palad ng bawat isa sa kaya ako lagi kong sinasabi sa inyo, importante na komportable ka rin sa airsoft mo. Okay? Yan yung weight, yung grip at saka yung trigger dapat abot mo. Ngayon, dako tayo yung iba ganito kasi kapag bumili sila ng airsoft nila, ang nangyayari is hindi naman sumasakto doon sa paggagamitan nila. Okay, ganito. Halimbawa, lagi kong sinasabi to halimbawa gusto mo maglaro ng competition. Sa competition, ang mga unit na ginagamit is number 1, kahit hindi ka gumamit ng mga super lalakas na pistol, kahit hindi ka gumamit ng mga super tataas ng FPS na pistol, okay? Mag-focus ka kung competition is doon sa accuracy ng unit mo. Okay? Kasi sa competition, halimbawa labanan kayo sa practical shooting, tactical shooting, hindi mo kailangan na sobrang lalakas. Ang kailangan mo accurate. At saka hangga't maaari, mabilis ang cycle. Mabilis ang cycle, mabilis ang rate of fire. Okay? Pag sinabi mabilis ang cycle, pagkapindot mo, ready na ulit siya para sa next na pagpindot mo. Ganun kabilis. Okay? Kasi during the competition, isa sa pinagtatalunan dyan is yung oras. Hindi lang basta kailangan ma-hit mo yung target. Ang kailangan, ma-hit mo siya sa pinakamababang oras na posible. Yun. Isa sa pinagtatalunan yan yung oras. Ngayon, masasabi ko na gamit ka ng unit, make sure na yung unit mo is yun na kahit hindi sobrang lakas. Isang good example dyan mga ka-airsoft is yung CC Shadow, diba? Kita nyo yung CC Shadow. Ang CC Shadow hindi naman siya ganong totally malakas talaga, kasi ang CC Shadow is nakadesign siya for a competition. Yun yung isa sa mga dapat mong i-consider kung kumbaga, para masigurado natin na maayos yung unit mo. Okay? Kumbaga gusto mo, tama sa pangangailangan mo. Ngayon, halimbawa naman, baliktarin naman natin ang sitwasyon. Hindi ka naman magko-compete. Ang gusto mo pang-alis stress. Halimbawa, Sabado, Linggo, after ng mahabang trabaho, maaalis ang stress mo. O yan. Diyan naman papasok mga ka-airsoft yung mga malalakas. Diba? Kung malalakas naman, diyan papasok ang mga 1911, 2011, yung mga upgraded version, diyan papasok yon. Okay? Kasi maalis yung stress mo. Bakit? Pag nag-target shooting ka at feel mo yung blowback, yung recoil, at feel mo yung kick ng unit mo, sigurado mag-e-enjoy ka, di ba? Pag aalis ka ng stress dyan sa backyard mo, tapos let's say aalis ka ng, how do you call this, nag-aalis ka ng stress dyan sa backyard mo, tapos nagpa-firing ka, naaalis yung stress mo, lalong lalo na pag nakikita mo na yung ano mo, yung bote is tumutumba, nababasag, nabubutas, or yung lata, yung coke in can, yung soda in can, nabubutas, tumatalsik. Di ba ang sarap sa feeling? Pero subukan mo, wag ka. Pag hindi nakakabutas, pag hindi nakakabasag, pag hindi nakakatumba ng target, hindi maalis ang stress mo. Madadagdagan yung stress mo. At ayun, bumabiyahe na tayo. Kung makikita niyo, napakaayos ng takbuhan, ganito yung masarap na takbuhan lang,
naglalaro lang yung speed mo 80, 90, chill lang sabi nga, di ba? 80, 90, ayan, yung araw kanina tutok sa atin, ang bilis niya mag-travel, no? Kung mapapansin nyo, kanina medyo nakakasilaw siya, ngayon nandyan na siya sa bandang kaliwa natin, no? So ayan, no? Okay, mabalik tayo do sa yun nga, sa pinag-uusapan, no? Kung ang gamit mo naman is yung mga pang-alis stress, so dapat ang unit mo malakas, something na feel, di ba? Yun. Tapos isa pa, no, meron rin tayong mga tinatawag na war games, na MILSIM, military simulation, di ba? Na laban, di ba? Yan, pagdating naman dyan, syempre dapat ang gagamitin mo, kasi brutal firing yan eh. Sunod-sunod, di ba? Kailangan mo ng heavy duty na unit, kailangan mo ng unit na talagang always, number one ito, i-consider nyo to. Kung ang laro nyo is MILSIM, dapat ang unit ninyo always available ang pyesa, di ba? Mahirap naman na ipinang MILSIM mo, tapos pag nasira, ang hirap hanapan ng pyesa, sayang yung unit, di ba? Make sure na pag ang unit na gagamitin mo is let's say pang barubalan, di ba? Panggapangan, panggulungan, di ba? Make sure unang-una yung mga unit na hindi naman ganong maseselan, di ba? May mga unit kasi na maseselan eh. Let's say halimbawa, ang mga naka-optic sight pa, di ba? Pag naka-optic sight, tapos halimbawa yung unit mo lumalaban ka ng MILSIM, nakikipag-war games ka, nalaglag yung unit mo or gumulong ka, nalubog sa putik, nadaganan mo, nadapa ka, di ba? May mga bagay kasi na pwedeng masira doon sa unit, di ba? Kaya nga pag sa totoo lang, pag ang laban is war games o MILSIM, ganyan, normally ang isang unit is hindi naman talaga, kahit hindi nakabihis, di ba? Unang-una, hindi mo na kailangan maglagay ng RMR sight kung ang laro mo is MILSIM, di ba? Kailan yung panahon na maglalagay ka ng RMR sight? Pag nakikipag-compete ka, pag yung unit mo is naka-set up as competition pistol, di ba? Pero pag MILSIM, war games, hindi mo kailangan, kasi yung RMR sight napaka-sensitive nun kung sakasakali na halimbawa madapa ka o kaya yung unit mo maapakan. Nangyayari kasi yan sa yung mga aksidenteng ganyan, nangyayari yan sa isang MILSIM, di ba? Ayun. Kaya ako sa totoo lang, diretso lang, plain and simple lang pagdating nga dyan sa mga ganyang games, no? Hindi mo kailangan ng sobrang sobrang mga komplikadong unit pag ganyan ang laro mo, di ba? Tapos isa pa, halimbawa MILSIM, hindi mo naman kailangan mag-flashlight, di ba? Hindi mo naman kailangan maglagay ng flashlight. Hindi mo rin kailangan maglagay ng laser, di ba? Yung ordinary na conventional sight lang, ayos na. Tatandaan nyo to, hindi lahat ng nakabihis pwede sa bawat purpose. Hindi lahat ng gwapong unit pwede sa bawat purpose. Bawat unit merong purpose. Meron siyang dapat kalagyan, no? Hindi walang multi-purpose na unit. Okay, ayun, dire-diretso tayo sa ating biyahe. Time check 5:59 in the afternoon. Ganun pa rin, maayos ang biyahe, napakaganda ng biyahe. Walang traffic, hindi ko lang alam kung hanggang saan to, no? Bali, hindi na kami mag-SCTEX, no? Kasi mga karsop, no, sa mahal ng toll fee ngayon at saka sa mahal ng fuel, masyado kaming malulugi pag nag-SCTEX pa kami. Masyadong kakainin yung oras at saka kasi yung SCTEX sa totoo lang hindi siya shortcut, medyo mahaba yung SCTEX, no? Mahaba. The problem with that, mas madami yung kilometers na kakainin, kaya mag-exit na lang kami ng Santa Ines. Ito yung pinakadulo nitong NLEX, no?
Yung pinakadulo nito, doon kami mag-exit, then Dauma Balakat, then after that is Bamban Tarlac na, no? Then hindi ko alam yung pagkakasunod-sunod pero ano, kung hindi ako nagkakamali, Bamban, tapos Kapas, 'di ba? After ng Kapas ano, Lapas ba? Ay ano? After ng Kapas, o yun, basta. Tapos hanggang makarating kami ng Tarlac City, no? Yun, malapit siya sa likod daw siya ng SM Tarlac. Okay? Yun. Samahan niyo ako sa aking biyahe, mga ka-airsoft. Kita-kits tayo. Mamaya, makikita na natin yung ating ka-airsoft. At ayan, nakikita nyo naman mga ka-airsoft, no? Yung haring araw lumulubog na. Ayan. Nasa ating kaliwa, ayun. So, sunset, no? Ang tawag dyan, palubog na siya. Sunrise, pagsisikat pa lang siya, no? So, nagtatago na siya. Maya rin siguro medyo madilim na, no? Pero ayun, nandito na tayo. Lumampas na tayo, I think, ng San Simon, Pampanga. Okay? After ng San Simon, Pampanga is San Fernando, Pampanga. Tapos Mexico, Pampanga. Tapos Dau, Pampanga. Ayan, yan yung mga pagkakasunod-sunod, no? After ng Dau, yun na, Santa Ines na. Tapos after ng Santa Ines, babagsak tayo ng Dau, Mabalacat, Pampanga. Tapos ano, kung saan sumikat si Mayor Alice Goo, no? Sa Bamban, Tarlac. Yun yung unang bayan ng Tarlac pagkatapos ng Pampanga. Boundary yun. Ayun, malapit na tayo sa exit ng San Fernando, Pampanga, no? Yan, kakanan dyan, exit San Fernando, Pampanga. Yan, malapit na. Kaya lang, hindi tayo dyan i-exit. Grabe tong condo na to, no? Azure North. Ay, nasa kaliwa natin, no? Ganda ng pagkakagawa. Hindi pogo yan, ha? Baka akalain nyo pogo yan, mga airsoft. Ayan na, kikita nyo unti-unti nang dumidilim. Medyo wala na talagang araw, so sinag na lang niyang natatanaw natin, mga airsoft, no? So dire-diretso pa rin tayo sa ating biyahe. Malapit na tayo mag-exit Dau, Pampanga, then Santa Ines, Pampanga. At ayan na, mga airsoft, heading na tayo, papunta na tayo sa Dau, Pampanga, no? Second to the last exit yun, no? Para makapunta tayo ng Tarlac City sa ating airsoft. Okay, ngayon heading tayo, exit ng Dau, Pampanga. Ayan, on the right, and 500 meters exit na, no? Pero hindi pa rin tayo di-exit dyan, mga airsoft. Didiretso pa rin po tayo hanggang dun sa dulo nitong NLEX. Yun yung Santa Ines exit. Yan, exit sa kanan, pero diretso pa. Nakakatawa lang tong ka-airsoft natin na to, no? Kasi pwede lang talaga siya after office hours, no? At saka dapat sa Sabado pa to, kaya lang mas ninais na nating today kasi meron tayong mga schedule, meron tayong mga commitment na dapat gawin sa Sabado, no? Kaya ayun, tinapos na natin at ayan na, malapit na tayo sa kanya. Ngayon to na, ito rin sinasabi ko, dinulo na natin yung North Luzon Expressway, no? Ito na yung pinakadulo niya ng NLEX. Kung tawagin ito is Santa Ines exit. Tingnan natin kung magkano yung lalabas ba, kung magkano yung toll fee. 334. So, biruin mo yun, ha? Bayad tayo sa Bukawi ng 102 sa toll fee. Pagka exit dito 334. So
meron tayong total of 4. Oy, saan ba tayo? Dito? Hindi, yan dyan oh. May daan dito. So para, okay, ang galing. Mag-e-SC, may diretso kasi SC text mo. Sino? Mag-SC text dito? Oo. Wag dito. Ayun. Grabe no. Bago lang to. The last time na pumunta ako rito sa Tarlac, wala pa tong Dao Mabalacat bypass road. Ngayon meron na, pinadali no. So hindi na natin kailangan pumunta rin sa Mabalacat proper. Maraming silbi talaga ang mga bypass road. Yan, kaliwa tayo rito. First time, sana lang tama tayo ng dinadaanan. Ngayon lang ako dumaan dito. Okay, ito na nga, MacArthur Highway. Ito yung sinasabi kong arko. Tama, dun nga. Ayun, okay. Mga Karsop, ito na yung sinasabing boundary na to. Actually, no, malapit na tayo sa tulay ng Banban, Tarlac. Ito na, welcome Banban, Tarlac, no? So ito yung hanging bridge na napakaganda, no? Na-restore talaga nila ng mahusay. Kasi dati hindi ganito yung itsura nito eh. Okay, on my left is Banban Municipal Hall. So ito yung munisipyo ng Bamban, Tarlac. Biyahe na tayo. Okay mga Karsop, medyo madilim na, Kapas Tarlac na tayo, no? Then I think, kung di ako nagkakamali, next is La Paz, then Tarlac City. Okay mga Karsop, ginabi na tayo, inabot na tayo ng dilim, pero touchdown po, La Paz, Tarlac, no? So nandito na tayo, malapit na ilang bayan na lang, nandun na tayo sa Tarlac City. Sige, pili lang muna kayo, sir. By the way, sir, name po, sir. Ay, Chap po. Hello, sir. And sir, hello po. Sama ko kayo sa vlog, sir, ha? Tayo, sir. Baka sumikat tayo. Yun, sige. Yun, meron tayo rito Beretta. Then, pair with a 6 Sauer. Then, meron tayong Glock 18. Black and silver edition yan, no? Then meron tayong 2011 na mga 5.1, 5.2. Then ito yung mga sikat natin, no? Yung mga Costa Ludus. Yan, then Messi auto powered, may green gas, halo-halo yan, no? Ito yung Kimber. Then meron tayong na Costa Ludus compensator type, tsaka STI pa rin na 2011. Then, ayun, ganda. At saka, ayan, syempre, yung walang kamatayang T-Rex high cap, yung karaniwang gusto ng marami. Yan, actually, yung dami pa namin dala. Hindi ko lang binaba lahat kasi hindi kasya sa lamesa. Nakabuo siya ng Dragon Nog. Wow! Display niya sa niya. Dragunov, pero, Pang sniper. yeah, pero flan type. Hindi po. Or bolt action. Ano po? Lang. One cup when one shot, sir, no? One shot. Okay. Nasaan na? Pinaano niya po. Ninakaw po. Ninakaw po Mga siya. bata. Kala po nila totoong baril. Ilagay Oh, po niya sa salan. sayang. Sa sala niya. Pinasukat po yun sa salan niya. Pumasok. Okay. Yun lang po yung kinuha. Sa daming kukunin, sabi na. Mahina yung bata pumasok. Laruan lang talaga. No? Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Binutas niya yung pintuan niya na ganun maliit. Bata lang talaga. Kasi sino lang kinuha. Sayang, no? Yes, sir. Okay lang naman. Tayo lang po natin yung dalawang daan. Sige lang po, sir. Sir, 2011 T-Rex high kappa. High kappa dahil high capacity naman na po siya. Okay? So, hindi ko alam kung dapat ko pa lagyan silicone oil, pero lagyan na rin natin, sir, for safety, no? Apo. Number 1, press the valve. Pindutin po, then spray. For sure, magugustuhan mo to. And then dito rin, sir, spray. Okay? Then sa unit, sir, kasap po natin. Then, ito, ilock po natin to. Ito po yung slide stop. Kung tawagan, spray lang rin po rito. Then, dito rin po, sir, sa nozzle. Yung color block. Okay. After that, sir, attack lang, then release. Press. Sir, may bigger tail. Press lang po natin to.
Then yung safe niya, actually, may rapid fire function kasi to. Kaya yung safe mo, one side lang, hindi siya ambi, hindi kabilaan. Itong kabila will serve as the selector kung single fire or rapid fire. Okay, sprayan ko na rin. Okay, ito po. Select lang po yan. Pag nakataas siya, sir, single fire. Pag ibinaba niyo po, rapid fire po. Okay? Then, sa green gas, always use, sir, 12 kg. Okay, number 12 lang po. Hindi po siya supported ng CO2 at saka ng number 14. May mga iba't ibang klase kasi tayo. Yes, masyadong malakas, hindi kakayanin ng unit. May mga unit po na kakayanin yung mga full metal na unit. Okay, then, upside down, hindi po pwedeng pahiga or patayo, pataon po. Then, press down. 2 seconds lang. 1, 2. Yung 2 seconds is good for 30, 40, 50 rounds. Depende sa panahon. Kung mainit, mas maganda. Pag malamig, mas medyo weak yung putok niya. At the same time, malakas ang consumption niya. Okay? Dahil upgraded yung unit, 2 seconds lang tayo naglagay. Kung hindi siya upgraded, 5 seconds po. Atake lang ito pababa, sir. Iwasan lang mabitawan kasi mababasag po yung maglip. Opo, kasi hindi naman po metal ang mga maglip natin. Hatak all the way. Press your place your right thumb here all the way. Dito po ilalagay yung bala, sir. Okay? Pump lang po tayo, sir. Ito po, solid separate po. Ang tawag dito is reloader. Okay. Hindi ko na ganang pupunuin or punuin ko, sir. Punuin ko na para hindi mabitin sa file. Ito ko yung full auto agad eh. Okay, sir. Loaded na po. Rifle Meron na pong oil, may bibis na, may gas na rin po, no? So, pasok, kasa, ready to fire. Okay? Lalagay ko sa safe, ilalagay ko muna sa single. Then, mamaya, after ilang rounds na nakapagpaputok ka, pwede mong ibaba to try the rapid. Burst lang, sir. Okay? Single muna natin. Firing. Meron ka ba ng karton? Baka makasama ka sa pagbabay. Ay, mapapagano po dahil. 2 hands, sir. may pulis na nakakakita. Yari tayo dyan. Naka-save, sir. Babali. Yes, sir. Yan, Sir. okay. Firing. Single fire. Lakas. Ano binabaril mo, sir? Sir, mga langgam, sir. Okay, try the rapid fire, sir. Angat mo, sir. Ayan. Ay, baba pala. Sorry. Firing. Uy. Sige lang. Open slide, release, then release again, then rest. Yun. Okay. Nawala ako sa ulirat sa bike ni masakit ka. Oh, sir. Ano yan? Dito. Eh, sir, ay ano ba? Si daddy po na, pinalaki po niya, pinagkakat. Okay. Right. Kaya sabi ko sa'yo eh, imposibleng ano to. Pwede mong ikip, pwedeng tuloy natin usapan. Pero the best to, sir. Takot siya pala pag auto na. Tapos, baka magustuhan mo, so kulin mo na rin to. Eventually. Full auto niya, parang di ako sanay. Andyan, may full auto. Alam ko, right mo lang full auto eh. Then, sir, explain ko lang yun sa bala, no? Pero, malamang hindi ka na mahihirapan kasi using 0.20 grams, very sensitive sa hangin. Yung unit kasi kung mapapansin mo, iba na yung lakas niya eh. Hindi siya yung ordinary lakas eh. So, pag ginamitan mo nito, then may konting hangin, talagang magwawabol yung bala mo. So, pag ganun ang pagkakataon, gamit ka na ng 0.25. Dahil upgraded to, hindi ka hihinto sa 0.25. Pwede ka mag Kasi 0.30. bigyan mo kami yung mga target practice nyo lang yung
Yes sir, meron naman tayo ng ayan, pwede ka pa mag 0.30 dahil upgraded po ito. Okay? Pero yun nga, mas bumibigat yung bala, mas fatal yung damage na pwede mangyari. Hindi siya gagamit. Yes. Kaya for Tapos, namin excited yun. yes sir, opo. Sa Sabado, yun, tuloy naman tayo. Eh sabi ko, Saturday mabubuta. Sure na yun, sir. Mag-aaral. Okay, so guys, Yung mga high-end. thank you sir. Again. Sabado ulit nandito kami. Saturday para sa